Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2521-2525. Ang agwat ba sa pagitan ng mga immortal at mga celestial na nilalang ay hindi malulutas. Naramdaman din ni Yang Yiyo ang lakas ng kulog. Sa katunayan, ang kulog dito ay mas malakas kaysa sa kulog na nakatagpo niya sa immortal na mundo noon. Hindi siya nang ahas na baliwalain ito at hinimok ang kapangyarihan ng binhi ng tao sa kanyang katawan na umatake ng buong lakas. Ang kanyang pamamaraan ay kapareho ni Liu Er, pinipiling durugan ng kulog. Tinanong ni Yang Yiyo ang kanyang sarili na hindi siya mas mahina kaysa sa iba. Kahit na alam niya na ang kanyang kapangyarihan ng binhi ng tao ay higit na nakahihigit sa iba, kahit sa immortal na mundo. Boom! Isang kulog na tumama sa kanya ang direktang sumabog sa kanyang ulo. Gayunpaman, nalutas niya ito. Nang ang kapangyarihan ng binhi ng tao ay lubos na hinikayat, ito ay pambihira rin. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, siya ay nagmamadaling umakyat sa kanyang buong katawan. Ang bilis ay hindi mabagal sa lahat. Tumingin si Yu Guangchong sa iba at nalaman na lahat ay may kanya-kanyang paraan upang harapin ang kapangyarihan ng kulog. Ito ay talagang sa loob ng kanyang inaasahan. Ito ay simula pa lamang. Kung ang lahat ay humarap sa mga paghihirap sa simula, hindi na kailangang pumunta sa rooftop. Tsaka alam niyang walang mahinang tao. Whoosh whoosh whoosh. Sunod-sunod silang sumugod sa langit laban sa kulog. Wala pang 10 paghinga, biglang lumiwanag ang paningin ni Yang Yiyan, at sa wakas ay lumitaw siya sa tuktok ng rooftop. Matagal nang dumating si Lear. Lumapit si Yang Yiyan at nakita na ang katawan ni Lear ay nasunog ng kulog, at nagmamadaling nagtanong, "Kuya, okay ka lang?" Maliit na problema, ngumisi si Lear. Nang makitang walang ibang may malaking problema, tanging sina Lear at Hong Yi lamang ang mukhang nasugatan, ngunit ang dalawang ito ay ganap na ginagamit ang kanilang mga laman upang harapin ang kulog, at sila ay napakalakas din. Okay lang ba ang lahat? Tanong ni Yang Yiyan. Wala. Ito ay halos pareho sa inaasahan, at lahat sila ay may paraan. Ano? Ang pinaka-nagulat sa kanya ay ang kanyang anak na si Yang Xingfu, na tila pinaka-relax sa kanila maliban sa kanya bilang ama, na naging dahilan upang magkaroon si Yang Yiyan ng bagong pangunawa sa magic na paraan. Siyempre, alam niya na ang kanyang anak na si Yang Xingfu ay napaka-relax, higit pa dahil ang batang ito ay ang nagising na Diyos at Diablo. Marami siyang paraan. Nang makitang okay ang lahat, umasa si Yang Yiyan. Meron talagang gate na nakasuspend sa malaking rooftop. Tila lumilitaw mula sa manipis na hangin, ngunit walang pakiramdam ng pagsuway. Sa halip, ito ay mukhang napaka-natural. Si Yang Yiyan ay may bagong pagkaunawa sa mga bagay sa langit. Ang gate ay halos nasa hugis ng isang siyam na parisukat na palasyo. Parang isang malaking salamin. Ang puting liwanag ay walang kamali-mali at kumikislap na may malabong halo. May siyam na direksyon, ngunit 6 na direksyon ang may mga bitek. May 3 buo na lugar, na kung ano mismo ang sinabi ni Lu Changqiu. Ang gate na ito ay maaaring gumawa ng siyam na celestial na nilalang sa nakaraan, ngunit ngayon ay 3 na lang ang dapat na lumitaw. 6 na direksyon ang sira. Ang tarangkahan ay napapalibutan ng masalimuot at mahiwagang mga inscription, na mukhang sinaunang at mahiwaga. Ito ba ang tinatawag na gate ng langit? Sabi ni Yang Yiyan sa sarili. Lu Changqiu. Sumagot, oo, ito ang pintuan ng langit. Ngayon gawin ang lahat ng paghahanda para sa labanan. Natatakot ako na ang mga makalangit na nilalang sa langit ay alam na ang tungkol sa ating hitsura. Boss! Habang nagsasalita siya, biglang umugang ang pintuan ng langit. Here it comes, mababa ang boses ni Liu Yemei, ngunit hindi pa nagagawang solemn na. Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay nasa Tianmen, na 9 na kilometro ang diametro at matatagpuan sa gitna ng 9 na metrong nakasuspine na Tianmen. Alam ng lahat na darating ang celestial na nilalang. Nakatayo sa rooftop, makikita ng lahat na ang 900 milya ng nakaharang na espasyong ito ay talagang isang magulong tanawin. Ito ay ang pagsupil sa mga ascender ng mga celestial na nilalang sa makalangit na kaharian. Siyempre, ang pinakamabigat na pagsupil ay ang mga celestial na nilalang. Ang mga immortal na mundo laban sa mga celestial na nilalang ng makalangit na kaharian, hindi ito isang antas ng paghaharap. Ngunit sa 9 na taong naroroon, walang sino man ang natakot. Halika, kailangan mong harapin ito. Ayon sa mga salita ni Lu Changqiu, ang master at ang iba pa ay matagumpay na nakapasok sa kaharian ng langit. Pagkatapos ay magagawa rin nila ito. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tinitigan ang Tianmen. Hindi lamang siya natakot, ngunit siya ay sabik na subukan. Gusto niyang makita kung ano ang mayroon ng mga celestial na nilalang sa langit. Sa katunayan, mula sa bibig ni Liu Yemei, nalaman ko na ang mga katutubong nilalang ng langit ay ipinanganak, at sila ay direktang muling nagkatawang tao sa kalangitan sa pamamagitan ng pinakamisteryosong 6 na reinkarnasyon sa 3 kaharian. Iba talaga sila sa mga nilalang na pinalaki ng dugo. Siyempre, may isa pang paraan ng pag-aanak, na ang pinakamatandang katutubong nilalang ng langit ay lumikha ng kanilang sarili, at karaniwang mayroong isang hinaingong pagpapatuloy ng pagkakaroon na katulad ng pamana ng pamilya, ngunit hindi masabi ni Liu Yemei kung ano ito.
Anyway, ang mga celestial na nilalang sa langit ay iba sa kanilang mga umakyat na angkan. Ipinanganak silang isipin na sila ang pinakamarangal na pag-iral sa tatlong kaharian, at mababa ang tingin nila sa mga umakyat. Ngunit ang mga ascender ay may puwang para sa ebolusyon, na isang bagay na hindi maihahambing ng mga nilalang sa langit. Sa madaling salita, ang bawat isa ay may sariling mga pakinabang. Sa huli, nagkaroon ng mas malaking salungatan, at nagkaroon ng sitwasyon ng digmaan sa pagitan ng makalangit na clan at ng ascender clan. Anyway, ang Heavenly Realm ay hindi kasing ganda ng inaakala, at maaaring mas malupit pa ito kaysa sa immortal na mundo. Kayong mga hamak na langgam, gusto mo ring umakyat sa langit, hinahanap mo ba ang kamatayan? Sa sandaling ito, isang malakas at marilag na boses ang umalangaw sa buong mundo. At ang gintong liwanag sa pintuan ng langit ay nagniningning. Sa susunod na sandali, nakita ito ni Yang Yiyu at ng iba pang 9 na tao. Boss! Boss! Tapos may dalawa pang dagandong. 3 figure ang lumitaw sa paningin ng 9 sa kanila. Lahat ay lumabas sa pintuan ng langit. Ito ba ang celestial na nilalang sa langit? Sabi ni Yang Yiyu sa sarili. Parang walang espesyal, walang pinagkaiba sa mga immortal. Hindi, medyo iba pa rin. May backlight sa likod nila, at may gintong halo sa likod ng ulo ng bawat tao, at tinatapakan nila ang mga makukulay na ulap. Bukod sa first time, parang walang pinagkaiba sa kanila. Siyempre, ito ay hitsura lamang. Sa katunayan, naramdaman pa rin ni Yang Yiyu ang walang katulad na presyon. Ito ay isang natatanging makalangit na kapangyarihan. Ito ay hindi isang mabigat na pakiramdam, ngunit isang uri ng saplot na dumiretso sa kaibuturan ng mga kaluluwa ng mga tao, na ginagawang gusto ng mga tao na samamba. Ha! Sa oras na ito, malamig na bamantong hininga si Liu Yemi at sinabing, bantayan ng lahat ang iyong isip. Direktang tumatama sa kaluluwa ang kanilang pressure. Huwag tumingin ng diretso sa kanilang mga mata upang maiwasang mawala ang iyong isip. Natuklasan na ito ni Yang Yiyu. Matapos ay activate ang mga kasanayan, nawala ang presyon. Lumipat siya sa harap ni Liu Yemi at sinabing, Sister Liu, ang tinatawag na celestial being ay hindi naiiba sa atin. Ipinadala ni Liu Yemi ang boses, alam mo bata ka. Bagamat ang 3 celestial na nilalang na ito ay mga pangunahing celestial na nilalang din, sila ang pinakamalakas sa mga pangunahing celestial na nilalang. Nakita mo ba sila na tumuntong sa makulay na mapalad na ulap at ang nagsasanggalang na banal na liwanag sa likod ng kanilang mga ulo? Tanging ang pinakamalakas na pangunahing celestial na nilalang ay may 2 kulay na ito. Parang totoo. Ito ang aura na dapat taglayin ng pinakamalakas na pangunahing celestial na nilalang. Ang mababang antas ng mga pangunahing celestial na nilalang ay mayroon lamang makukulay na mapalad na ulap o isang backlit na proteksyon na banal na singsing sa likod ng kanilang mga ulo, at ang kulay ay hindi masyadong malalim, pabayaan ang materialisasyon. Mabuti na magkaroon ng isa sa kanila. Tanging ang mga makapangyarihang pangunahing celestial na nilalang ang nagkaroon ng makukulay na ulap at mga banal na singsing sa likod ng kanilang mga ulo, na kumakatawan sa makapangyarihan at malalim na banal na kapangyarihan. Bagamat mayroon lamang 3 pangunahing celestial na nilalang, maaaring hindi natin sila kayang harapin. Ito ay magiging mahirap. Ikaw bata, tandaan, huwag tamaan ng mga banal na singsing sa likod ng kanilang mga ulo. Hindi lang katawan mo ang masisira, pati kaluluwa mo masasaktan din. Nang marinig ang same time na tagubilin ni Liu Yemi, inalis din ni Yang Yiyu ang kanyang paghamak. Patayin. 3 celestial na nilalang, isang babae at 2 lalaki. Ang 3 celestial na nilalang ay tumingin sa kanila ng may malamig na pagwawalang bahala, at maging si Yang Yiyu ay nakakita ng walang katulad na kawalang interes sa kanilang mga mata, na lubos na nakakapagpakumbaba. Kung titignan silang siyam ay parabang nakatingin talaga sila kina Amao at Ago. Dahil dito, labis na ikinalungkot ni Yang Yiyu. Tamang-tama, ang mga makalangit na nilalang ay tumingin ng mababa sa mga ascender. Ito ay isang bagay. Ang 3 celestial na nilalang ay pawang nakasuot ng baluti, at ang pilak puting baluti ay nakasisilaw at talagang parang isang Diyos. Siyempre, sa katunayan, ang 3 celestial na nilalang na ito ay Panginoon lamang ng pinakamababang antas na celestial na nilalang sa langit. Hindi maisip ni Yang Yiyu kung ano ang magiging hitsura ng mga makapangyarihan at matataas na antas na celestial na nilalang na iyon. Nagkaroon din siya ng bagong pagkaunawa sa kapaligiran ng langit. Isang sulyap sa buong leopardo, ang 3 celestial na nilalang na ito ay ganito, kaya maiisip mo kung ano ang magiging tunay na langit. Kahit na may puwang para mabuhay ang mga ascender, natatakot ako na hindi ito magiging mas mahusay, di ba? Isang salita ng pagpatay ang lumabas sa bibig ng babaeng celestial na nakatayo sa gitna, at parang nahulog ito sa isang eye seller sa pandinig ng lahat. Biglang tumaas ang nakamamatay na aura sa field. Ang 3 celestial na nilalang ay walang intensyon na kausapin ang siyam sa kanila, at nagsimula silang pumatay ng direkta, na nagpapakita kung gaano ang pagkaayaw ng mga katutubong nilalang sa langit sa mga umakyat. Ngayon ito ay isang pagsubok ng buhay at kamatayan. Patayin. Sumugod si Lear sa una na may mainit na ulo. Hindi ito ang inaasahan ni Yang Yian.
Alam niya na si Lier ay isang baliw sa labanan, at siya ay isang taong hindi kayang tiisin ang anumang buhangin sa kanyang mga mata. Siya ay labis na hindi nasisiyahan sa mga mapagmataas na mata ng tatlong makalangit na nilalang. Hindi banggitin si Lier. Nang marinig si Lier na sumisigaw ng salitang, patayin, si Yang Yian ay nagmamadaling sumigaw, lahat, lumabas ng todo. Walang paraan sa oras na ito. Dahil ang tatlong makalangit na nilalang ay walang puwang para sa kanila, ang kanilang mga mata ay ganap na walang malasakit sa pagpatay sa siyam na langgam sa lalong madaling panahon. Sa mata ng tatlong makalangit na nilalang, ang siyam sa kanila ay hindi man lang kwalipikadong magsalita. At para sa kanila, wala ring paraan. Mayroon lamang isang paraan, upang pagsamahin at patayin ang tatlong makalangit na nilalang, upang mapunta sa langit. Ito ay isang laban kung saan ikaw ay mamamatay o ako ay mamamatay. Patayin, patayin, patayin. Sina He Lian, Huang Lao Zhu, Lu Changqiu, Liu Yemi, Yang Xingfu, Xi Lingyun, at Hong Yi ay gumalaw halos kaagad. Ang siyam sa kanila at ang tatlong makalangit na nilalang ay halos magkasabay na sumugod sa isa't isa, at bawat isa sa kanila ay sumabog na may 120,000 puntos ng lakas. Nararamdaman ito ni Yang Yiyo, dahil alam ng lahat na kahit na ito ang unang paghaharap, ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan. Walang nang ahas na maging pabaya kapag kaharap ang isang Diyos. Kung sino man ang mahina, lahat ay mamamatay sa huli. Ini-activate ni Yang Yiyan ang lahat ng kapangyarihan ng Tao Seed at ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Siya ay umungal na may halo sa buong katawan, at isang matayog na puno ang bumungad sa kanyang likuran. Ito ang imahe ng Dharma na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng 10 batang puno sa kanyang katawan. Pambihira ang momentum. Si Liu na may gininto ang buhok sa buong katawan, ay nakatayong nakabaligtad sa dagandong. Ang kanyang katawan ay nakataas ng husto at mukhang ganap na marahas. Hinuyam niya ang itim na mahabang patpat sa magkabilang kamay at bigla itong binasag. Isang itim na lotus na may 36 na talulot ang lumitaw sa itaas ng ulo ni He Lian. Ang lotus ay sumabog sa itim na liwanag. 36 na itim na ilaw ang tumakip sa kalangitan at dumiretso sa tatlong celestial na nilalang. Ang mga kilay ng willow leaf ay naging katawan, at libu-libong sanga ng willow ang sumambulat sa makulay na liwanag. Si Huang Laozo ay umawit ng hindi malinaw na mga nota, at bigla niyang iniwas ang tungkod sa kanyang kamay. Ang isang dilaw na haligi ng ilaw ay naging 100 metrong haba ng dragon python at umatake. Kumislap ang kamay ni Lu Changqiu at lumitaw ang isang sinaunang espada. Naglaslas siya pasulong gamit ang isang espada, at ang enerhiya ng espada ay naging 9 na inscription at kumalat. Sina Yang Xingfu, Xi Lingyun at ang dalawa pang nakasuot ng pulang damit ay sumikat sa lihim na pag-unawa, na bumubuo ng Three Talent Formation. Ang enerhiya ng demonyo ay ganap na bumalot sa tatlong tao, at sa wakas ay naging isang malaking balangkas at sumugod patungo sa tatlong celestial na nilalang na may dagandong. Ginamit ng 9 na tao ang lahat ng kanilang lakas para salakayin ang tatlong celestial beings. Ngunit sa sandaling ito, ang tatlong celestial na nilalang ay puno ng banal na liwanag at sumugod ng walang tigil. Sa isang iglap, ang banal na liwanag na sumabog mula sa tatlong celestial na nilalang ay nagpapaliwanag sa buong pataas na plataporma at sa buong kalangitan. Ito ay lubhang nakasisilaw at ganap na natatakpan ang kanilang mga figure. Sa oras na ito, nagbanggaan ang mga pag-atake ng dalawang panig. Ito ay isang direktang banggaan, isang buhay at kamatayang labanan. Boom! Nagbibingi-bingihan ang buong mundo. Ang pagsabog na hininga na napakalakas na ang dalawang tao ay nalagutan ng hininga sa sandali ng banggaan. Walang makita si Yang Yiyo, ngunit nakaramdam siya ng matinding pressure. Kasabay nito, parang 1,000,000 mabibigat na martilyo ang idinagdag sa kanyang katawan. Nagsuka siya ng dugo, at lumipad pabalik ang kanyang katawan. Nakaramdam siya ng manhid at nawalan ng malay. Siya! Malabo niyang marinig ang sunod-sunod na ungol sa kanyang mga tainga, at ang kanyang puso ay lumiliwanag. Bagamat wala siyang makitang anuman sa lakas ng dobleng labanan, naririnig niya ang mga humihingal na daing at tunog ng pagdura ng dugo ng kanyang mga kasama. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang nakalapag na siya, ngunit matagal nang nawala ng malay ang kanyang katawan. Sa isang salita, masakit. Pinalibutan siya ng sakit mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa wakas, nakita niyang malinaw na ang kanyang paningin at nakita niya ang mga tao sa paligid niya. Ngunit muling nanlamig ang kanyang puso, at isang pangungusap lamang ang nasa isip niya, ito ang kapangyarihan ng celestial na nilalang, hindi magagapi. Hindi siya makagalaw at nahulog sa napakalaking rooftop. Lahat ng iba ay kapareho niya, at lahat ay puno ng dugo. Buong lakas silang umatake ng siyam, ngunit bumagsak sila sa lupa, habang daan-daang metro ang layo, nakatayo pa rin ang tatlong celestial na nilalang. Masyadong halata ang gap at lakas. Ang agwat sa pagitan ng immortal at ng celestial na nilalang ay parang isang espada mula sa langit sa puso ni Yang Yiyo sa sandaling ito. Kabanata 2522, Paglikha ng Diyos. Ahem. Ang pinakamalapit kay Yang Yiyo ay si Liu Yemi. Bagamat nasa anyong tao pa siya, hindi na siya kaakit-akit.
Umubos siya ng dugo, magulo ang buhok, balot ng dugo ang dibdib, at mukha siyang kawawa. Yung iba naman, pare-pareho lang sila ng sitwasyon. Tiningnan ni Yang Yiu ang kanyang sarili at nalaman niyang mas malala pa ang kalagayan niya. May madugong butas sa kanyang dibdib, isang malaking piraso ng laman ang nalaglag sa kanyang kaliwang braso, at tumambad ang mga buto, at walang tigil ang pag-agos ng dugo. Mapait siyang ngumiti at sinabing, ganoon ba talaga kalaki ang agwat sa pagitan ng mga celestial na nilalang at mga immortal? Napahamak na ba tayo? Sa oras na ito, pinunasan ni Liu Yeme ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at ngumiti, ngunit ang kanyang ngiti ay medyo nakakatakot sa oras na ito. Sinabi niya, kung kahit isa sa atin ay makakamit ang banal na fetus at makapasok sa kaharian ng mga Diyos, bakit tayo matatalo ng tatlong bastard na ito? Huwag isipin na sila ay talagang walang talo. Tingnan mo ang pag-atake ngayon lang. Tayo ay mga immortal ngunit kaharap natin ang kanilang tatlong celestial na nilalang. Dati, nabibitin tayo sa langit na walang hawak, pero ngayon. Hindi ba't nahulog tayo mula sa langit hanggang sa lupa? Hindi ba't nagmula tayo na walang dala hanggang sa may hawak tayong banal na sandata? Ahem. Kalahating hakbang na lang, ang kaharian ng mga demigod laban sa kaharian ng mga Diyos. Kahit na ang isa sa atin ay makamit ang kaharian ng mga Diyos, maaari nating patayin ang tatlong matataas na apo ng namatay. Si Liu Yeme ay nagsuka ng dugo at nagmura sa sandaling ito, wala na siyang kilos ng isang babae. Nakinig si Yang Yiu sa isang kidlat sa kanyang isipan at nahulog sa malalim na pag-iisip. Ano ang kinatatakutan mo? Hindi pa tayo patay. Bagamat natalo tayo sa pag-atake ngayon lang, hindi tayo agad napatay ng mga ito. Sa karamihan, nasugatan lang tayo ng malubha. Hindi natin kayang lumaban hanggang kamatayan. Dapat may kasama tayong mamatay. Si Liu Er ang nagpunas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig at nagsabi. Oo, silang tatlo ay mga pangunahing celestial na nilalang, hindi pa mga Diyos, nakatumbas ng mababang antas na mga Diyos at demonyo ng ating mga ascenders. Pinunasan ni Yang Xingfo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay tumigil at nagpatuloy, kung lalaban tayo hanggang kamatayan, maaari pa rin nating dalhin ang isa sa kanila upang mamatay kasama natin. Ahem, sige, mamatay na tayo. Mukhang sulit na kunin ang isang celestial na nilalang bago tayo mamatay. Sabi ni Lu Changqiu na umuubo ng dugo. Bagamat hindi nagsasalita sina He Lian, Huang Laozu, Hong Yi, at Xi Lingyun, lahat sila ay nakatitig sa tatlong celestial na nilalang. Halatang determinado ang lahat na lumaban hanggang kamatayan. Ang pagdadala sa isang tao ay dumiretso sa pagkawasak, at talagang mamamatay ka. Narito na tayo, maghanda na ang lahat, sabi ni Liu Yeme. Mabagal na naglakad ang tatlong celestial being sa kabilang gilid, at halatang nanginginig ang mga kamay na may hawak ng magic weapon. Tila bagamat ngayon lang sila nanalo sa tunggalian, siguradong hindi maganda ang kanilang pakiramdam. Kayong mga langgam, hindi mo alam kung mabubuhay ka o mamamatay. Hindi mahirap patayin ka. Mula sa malayo, ang babaeng celestial na nasa gitna pa rin ang nagsalita. Ang tatlong celestial na nilalang ay puno ng makulay na banal na liwanag, at ang banal na singsing sa likod ng kanilang mga ulo ay muling nagliwanag, ngunit ito ay mas malaki sa susunod na sandali. Nakaon. Sa panig na ito, lahat ay bumangon mula sa lupa. Brother, bumangon ka na. Dapat kang mamatay ng nakatayo. Huwag mong hayaang basagin ka ng mga celestial na nilalang na ito at maliitin ka. Nakita ni Liu Er na si Yang Yiu ay nakaupo pa rin sa lupa at walang ulirat, at hindi napigil ang magsalita. Kailan? Narinig ni Yang Yiu ang mga salita ni Liu Er, bigla siyang nagising, at ang kanyang mukha ay nasa sabik. Tumayo siya at sinabing, lahat, baka mapatay natin sila, pero ngayon gusto kong itanong, naniniwala ka ba sa akin? Huwag mo kaming i-suspense. This time na, and you still say believe it or not. May paraan ka ba? Direktang nagsalita si Liu Yeme. Tumango si Yang Yian at sinabing, nakaisip nga ako ng paraan, baka mapapasok nito ang lahat sa kaharian ng Diyos, ngunit hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi. Kung nagtitiwala ka sa akin, mangyaring huwag tumanggi. May kapangyarihan akong pahusayin ang kaharian ng lahat at gusto kong ipasok ito sa iyong katawan. Hahaha. Kuya, tawagan mo ako kung may kapangyarihan ka. Handa akong subukan. Si Liu Er ang unang nagsalita. Sinabi ni Yang Xingfo, Ama, magagawa ko rin ba ito? Siyempre, nakangiting sabi ni Yang Yian. Alam niyang natural na nagtiwala sa kanya ang kanyang anak ng walang kondisyon, ngunit ang ibig niyang sabihin sa pagtatanong ay nagpractice siya ng magic na paraan at hindi alam kung maisasama ang kapangyarihang ibinigay niya. Okay, please give it to me, magalang na sabi ni Yang Xingfo. Lahat kami nagtitiwala sa iyo. Lahat ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Walang puwang para sa maniobra sa oras na ito. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Bukod dito, napakaraming sekreto ni Yang Yian. Laging may mga sorpresa. Baka gag-ana talaga. Siyempre, lahat ng dumating ay kanyang sariling mga tao. Tinanong lamang ni Yang Yian ang 2 o 3 tao, tulad ni Lu Changqiu, Huang Patriarch, at Xi Lingyun. Walang naging problema sa kanila. Ngayon na ang lahat ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon, sinabi ni Yang Yiu, okay, lahat, panatilihin ang iyong isip at huwag tumanggi.
Subukan natin ito. Pagkatapos niyang magsalita, iwinagayway niya ang kanyang kaliwang braso, at biglang kumislap ang siyam na gintong ilaw, lumilipad mula sa siyam na kaluluwa ng mga tao, kabilang si Yang Yiu mismo. Ano ang pinakawalan ni Yang Yiu? Sinabi niya na maaaring payagan nito ang lahat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Natural, ito ang kapangyarihan ng 3,000 Diyos at demonyo sa God Cemetery. Siyempre, hindi ito ang tunay na kaluluwa, ngunit purong enerhiya lamang. Matapos lamunin ng Chen Kun Pot ang God Cemetery, nakatanggap siya ng impormasyon mula sa Chen Kun Pot. Sinabi rin ni Kilin at Wu Yun na ang enerhiya ng 3,000 Diyos at demonyo ay maaaring gamitin upang lumikha ng 3,000 Diyos. Ito ang tunay na kayamanan ng God Cemetery. Ngayon lang, hindi sinasadyang binanggit ni Liu Yeme na kahit isa sa siyam sa kanila ang pumasok sa kaharian ng Diyos, hindi siya matatalo ng 3 dakilang Diyos. Kaya niyang patayin ang 3 dakilang Diyos. Ipinaalala nito kay Yang Yiu ang isang ideya ang lumikha ng mga Diyos. Tama, ito ay upang lumikha ng mga Diyos. Gusto niyang subukan kung ang 3,000 Diyos at enerhiya ng mga demonyo na naging 3,000 bituin at nakabitin sa kalangitan ng mundo ng Chen Kun Pot ay maaaring hayaan ang lahat na makapasok sa kaharian ng mga Diyos. Dati, hindi talaga siya naniniwala. Dahil ang paglilinang ay ginagawa ng hakbang-hakbang, ang mga maaaring magsaka sa kaharian ng kagalang-galang na langit ay dumaan sa 10,000 taon ng temperem. At ang kaharian ng mga Diyos. Paano ito magiging napakadali? Maaari ka bang maging isang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng sinag ng enerhiya ng mga Diyos at mga demonyo sa God Cemetery? Medyo walang kwenta kahit anong isipin mo. Ngunit ngayon, una sa lahat, wala nang ibang pagpipilian, at pangalawa, bigla niyang naramdaman ang hiningang inilabas ng 3 dakilang celestial na nilalang sa banggaan kanina, o ang kanilang divine power breath, na eksaktong kapareho ng 3,000 Diyos at enerhiya ng mga demonyo sa kanyang Chen Kun Pot, at tila ito ay mas dalisay at mas malakas. Kaya naramdaman ni Yang Yiu na kapanipaniwala ang sinabi ni Kilin noon. Iyon ay upang subukan ito. Matapos piliin ang siyam na pinakamaliit na enerhiya mula sa langit ng mundo ng Chen Kun Pot, pinakawalan niya ang mga ito ng may pag-iisip sa kanyang isipan, ginawa itong siyam na gininto ang ilaw at lumilipad patungo sa lahat, at wala nang pakialam si Yang Yiu sa anumang bagay. Dahil bigla siyang nakaramdam ng malakas na puwersa sa kanyang katawan na nagpang-inig sa kanyang buong katawan, halos sumabog, at mabilis niyang na-practice ang mga kasanayan. Pagkatapos, bumalik sa normal ang lahat ng nasa katawan niya. Isang sorpresa ang lumitaw. Ang kanyang Yuan Shen ay lubos na lumakas. Lumaki ang 10 punong-puno ng daw sa kristal ng engkanto, ngunit hindi sila kailanman nagkalat ng mga dahon. Nagsimula silang magsanga at talagang nagkaroon ng mga dahon. Sa wakas, nagkalat ang mga dahon, at nagmistulang mga tunay na panla. Nagkaroon sila ng pundasyon ng isang malaking puno. Boom boom boom. Isang mahinang tunog ang sumabog sa katawan ni Yang Yian, at alam niyang nakalusot siya. Dahil ang kanyang puno ng daw ay umunlad sa unang anyo, at sa wakas ay naging isang tunay na saplang. Ang kaharian ng paglilinang ay sa wakas ay nakapasok na sa kaharian ng isang tunay na Diyos mula sa kaharian ng Tanggu Chanzen o sa kaharian ng isang demigod, sa kaharian ng isang pangunahing Diyos, ang kaharian ng 3 celestial na nilalang. Sa dagat ng kamalayan, ang kanyang kaluluwa ay eksaktong kapareho ng kanyang orihinal na katawan, kasing totoo ng kanyang pangalawang clone, hindi isang multo. Sa sandaling ito, isang pabilog na backlight o banal na singsing ang lumitaw sa likod ng kanyang kaluluwa, kapareho ng 3 celestial na nilalang, maliban na ang kanya ay isang 10 kulay na banal na singsing, at mayroong isang kakaibang katangian na mayroong isang multo ng isang saplang sa pabilog na banal na singsing, na talagang mukhang isang batang panla ng puno. Ang kapangyarihan ng binhi ng tao sa kanyang katawan ay umunlad din, naging mas dalisay at makapangyarihan, at ganap na nagbago. Ang proseso ay talagang napakabilis. Sa wala pang 10 paghinga, sumipsip siya ng isang banal na enerhiya at pagkatapos ay humakbang sa kaharian ng mga Diyos at tao. Ang kapangyarihan ay nagbago sa sandaling ito, at ito ay dapat ding maging banal na kapangyarihan o makalangit na kapangyarihan, ngunit alam ni Yang Yian na ang kanyang kapangyarihan sa binhi ng tao ay orihinal na malakas, at ngayon ay nag-evolve na ito ng isang beses, marahil ito ay mas dalisay kaysa sa banal na kapangyarihan. Ang malakas na pagbabago sa kanyang katawan ang nagpabago sa kanyang buong ugali. Sa isang paggalaw sa kanyang puso, isang backlight na banal na singsing ang lumitaw sa kanyang likuran, at mayroong isang multo ng isang batang panla ng puno sa banal na singsing, na talagang isang salamin ng kanyang kaluluwa. Nagtipon ang mga ulap sa ilalim ng kanyang mga paa, at dahan-dahan siyang lumipad at tumayo sa mga ulap. Kapareho ito ng mga makukulay na ulap sa ilalim ng paanan ni Tianren noon, ngunit ang sa kanya ay isang 10 kulay na ulap. Sinabi ni Liu Yeme na ito ang condensation ng banal na kapangyarihan. Sinubukan niya ito at talagang gumana. Hahaha. Sa oras na ito, isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw. Lumingon si Yang Yiu at nakita si Liu Er. Nakapasok na ako sa kaharian ng mga Diyos. Isa na akong Diyos. Hahaha, salamat sa kabutihan mo kuya. Naikuyom ni Liu Er ang kanyang mga kamao at yumuko ng malalim kay Yang Yiu. Salamat, kapwa Daoist. Salamat, ama. Salamat. Sunod-sunod na pasasalamat ang umalangaw-ngaw. Natagpuan ni Yang Yiu na ang lahat ay nakapasok sa kaharian ng mga Diyos.
Ang lahat ng mga pinsala ay buo, at ang buong katawan ay naglabas ng malakas na aura ng pang-aapi. May mga makukulay na ulap sa paligid ng katawan, at isang backlit na banal na singsing ang lumitaw sa likod ng ulo. Ito ang pagpapakita ng pagbabago ng walang kamatayang kapangyarihan tungo sa banal na kapangyarihan, at ang pagpapakita ng pagpasok sa kaharian ng mga pangunahing Diyos. Na may isang malakas na kaaway sa kamay, magpasalamat sa iyo mamaya, hahaha, tumawa din si Yang Yiyo. Siya ay masaya. Lumikha siya ng siyam na Diyos gamit ang isang kamay. Kahit na ito ay gawain ng mga panlabas na puwersa, ito ay kanyang gawain pagkatapos ng lahat. Mahirap ang hindi maging masaya. Ang tatlong celestial na nilalang ay tumigil na at tumayo ng 100 metro ang layo, labis na nabigla. Sa loob lamang ng ilang dosenang segundo, ang siyam na mababang langgam na nasa harapan nila ay nakatuntong na lahat sa Divine Realm at nasa parehong antas sila. Ay, magic trick ito. Siyempre, alam ng tatlong celestial beings na hindi ito isang magic trick. Ngayon, nagkagulo silang tatlo. Bumuo ng isang forma sayon, huwag hayaan silang tumakas. Umungol si Lear at lumipad palabas, sabik na iligtas ang mukha. Ngayon ang siyam na Diyos ay nakaharap sa tatlong Diyos. Hehe. Bagamat ang siyam sa kanila ay kakapasok lamang sa banal na kaharian, mas marami ang mga tao. Kabanata 2523 Pagpatay sa mga celestial beings at pagsira sa makalangit na pintuan. Anuman ang antas na maabot mo, ang lakas ng iyong paglilinang ay palaging batayan ng iyong pagtitiwala. Si Liu na nangakong isasama niya ang isang tao kahit na siya ay namatay, ay agad na nagbago ng kanyang isip. Ganoon din ang nangyari kay Yang. Ang pagpapabuti ng kanilang paglilinang ay agad na nagpalakas ng kumpiyansa ng lahat. Ilang sandali lang ang nakalipas, sila ay mga immortal laban sa mga celestial na nilalang, at malaki ang agwat. Siyam laban sa tatlo, natalo sila sa isang suntok, at lahat ay nagsuka ng dugo at malubhang na sugatan. Ngunit ngayon, ipinanganak ang siyam na dakilang Diyos, at ang kanilang kaharian ay kapantay ng tatlong celestial na nilalang. Bagamat ang siyam sa kanila ay kakapasok lamang sa kaharian ng mga Diyos, mayroon silang malaking bilang ng mga tao at isang malaking pagkakataon na manalo. Maaari pang ang sabihin na maaari silang magkaroon ng isang napakalaking tagumpay. Ang mga mukha ng tatlong celestial na nilalang ay nagbago din sa oras na ito. Dahil hindi talaga pabor sa kanila ang ginawa nila. Hindi nila inaasahan na ang mga langgam ay talagang makakamit ang isang pambihirang tagumpay sa kaharian ng mga Diyos sa oras na ito, at maaabot ang parehong antas ng kaharian gaya nila. Ngayon naisip nila ang libu-libong taon na ang nakalilipas. Isang ascender na nagngangalang Yun Changxi ang biglang lumitaw. Nakalusot din siya sa Tianmen noon. Pinangunahan niya ang mga tao na patayin ang siyam na celestial na nilalang na nagbabantay sa Tianmen noong panahong iyon, sumugod sa langit, at ginulo ang buong langit. Dahil si Yun Changxi ang unang umakyat sa langit sa daan-daang libong taon. Isang kahihiyan na mapahiya ng mga celestial na nilalang sa langit sa oras na ito. Ngunit ano ang magagawa natin? Ang Tianmen ay nasira sa 6 na direksyon, at ang siyam na celestial na nilalang ay napatay. Direkta niyang inakay ang umakyat sa langit. Matapos makapasok sa langit, hindi na mahuli ang umaakyat. Ito ang kasunduan sa pagitan ng mga celestial na nilalang at ng mga Diyos. Ngunit ang mga celestial na nilalang ay nasa itaas sa langit, ang pinakamarangal, at ang mga ascender at mga Diyos ay masama at mababa sa mata ng mga celestial na nilalang. Ngunit dapat aminin na maraming makapangyarihang tao sa panig ng ascender. Huwag mo nang isipin ang pagpuksa sa angkan. Imposible naman. Ang langit ang pinuno ng tatlong kaharian. Ang mga celestial na nilalang ay ang pinakamataas na nilalang. Sila ang mga nominal na master na nagpapahintulot sa mga ascender na umakyat sa langit. Isang beses lang mangyayari ang bagay ni Yun Changxi, hindi sa pangalawang pagkakataon. Sa makatuwid, ang mga bantay ng Heavenly Gate ay binago mula sa pinakamababang ranggo na Heavenly Beings na walang katapusan na malapit sa Heavenly God sa tatlong pangunahing Heavenly Beings, at mayroon din silang mga banal na sandata sa kanilang mga kamay. Sa simula, hindi nila sineseryoso ang siyam na langgam sa simula, ngunit sino ang mag-aakalang lilito muli ang sitwasyon ni Yun Changxi? Totoo ba na ang operasyon ng Heavenly daw ay magbabago sa mundo? Isa-isa, makakalusot talaga ang mga ascendants. Ito ay kakaiba. Naramdaman ng tatlong Heavenly Beings ang matinding pagbabago sa aura ng siyam na tao sa harapan nila. Hindi na sila siguradong mananatili. Makikipag-away sa oras na ito. Huwag maging tanga, ang buhay ng mga makalangit na tao ay higit na marangal kaysa sa iyong mga Diyos. At saka, may kasunduan ang Heavenly Beings at ang Ascendants na hanggat sumugod sila sa Heavenly Realm, hindi sila hahabulin at papatayin. Dahil ganito ang kasunduan, hindi na kailangang makipag-away ng husto. Umalis ka na lang. Nagkatinginan ng tatlong Heavenly Beings at umabot sa iisang layunin, at umatras. Ang siyam na Ascendants ay may magandang kapalaran, at ang kalooban ng langit ay hindi maaaring labagin. Retreat. Ngunit, nang magkaroon ng ganitong ideya ang tatlong Heavenly Beings, pinalibutan na sila ng siyam na Diyos sa kanilang harapan. Ngayon, magkakagulo na ang mga langgam. Bilang tugon, pinaikit ng babae sa tatlong celestial na nilalang ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Yiyu at sinabing, ako ang celestial na nilalang yan.
Ako ang Celestial Being Shan. Ako ang Celestial Being Wu. Kaakibat ako ng Supreme Celestial Guard ng Heaven Realm, at maaari kitang hayaang makapasok sa Heaven Realm. Sabay-sabay na nagsimulang magsalita ang tatlo matapos ipakilala ang kanilang mga pangalan. Itinaas ni Yang Yiyo ang gilid ng kanyang bibig, naisip sa kanyang sarili, wala talagang pinagkaiba. Kahit saan ka magpunta, igagalang ka kung may lakas ka. Noon, ako ay lubos na mapanghamak sa kanila, ngunit ngayon ay nagsimula na akong makipag-usap sa kanila sa pantay na katayuan, hehe. Napatingin siyang sa iba. Nakita kong kakaiba ang mukha ng lahat. Direktang tinanong ng voice transmission si Liu Yemei, Sister Liu, magkakaroon ba ng anumang problema kung papatayin natin ang tatlong celestial na nilalang na ito? Patayin mo sila, hindi mahalaga. Huwag mo silang tingnan sa harap natin. Talagang mga pawn lang sila sa Heaven Realm Army. Mapaglaro rin ang sagot ni Liu Yemei. Naintindihan na ni Yang Yiyo ngayon. Sa pagtingin sa babaeng celestial na pinangalanang yan, pinaikit niya ang kanyang mga mata ngunit dahan-daang bumigkas ng isang salita, patayin. Boom! Bago pa matapos magsalita si Yang Yiyo, isang malakas na ingay ang tumunog. Hindi na pala nakapagpigil si Liu at direktang hinampas ng stick ang celestial being na pinangalanang Shan. Sa lalong madaling panahon, nagsimula si Liu nagsimula na rin ang iba. Ayon, nagsimula na ang gang fight. Ang tatlong celestial na nilalang ay direktang natigilan. Hindi nila inaasahan na ang Siyam na mababang asenso mula sa mababang kaharian ay hindi magpapakita ng awa at magsisimulang makipaglaban sa sandaling sinabi nila. Ayaw kong makipag-usap sa kanilang tatlo. Kung iisipin, talagang, ang paghihiganti ay hindi maiiwasan. Hindi ba ganoon din ang pakikitungo nilang tatlo sa Siyam na asenso mula sa mababang kaharian? Sa katunayan, si Yang Yian man o ang iba pa, lahat sila ay may parehong ideya, na patayin ang tatlong celestial na nilalang. Ang bawat isa sa mababang kaharian ay isang kilalang figure sa itaas ng 10,000 immortal. Sa simula pa lang, naiirita na sila sa paghamak ng tatlong celestial beings, at simula pa lang, ang tatlong celestial being ay gumamit ng killing move laban sa kanila, ang uri na direktang pumatay sa kanila. Ngayon ay bumaliktad ang sitwasyon, at sinabi mong magaan na maaari mo kaming pasukin sa langit, na parabang ito ay limos. White Lotus ka talaga. Gawin. Kailangan ng mga master ang iyong mga pasilidad. Maaari tayong pumunta sa langit ng mag-isa. Tatlong bantay pinto ng langit ay maliliit na kawal lamang, at napakasungit nila sa amin. Feeling mo hindi mo sila kayang talunin, inaamin mo na lang ang pagkatalo mo. Okay lang umamin ng pagkatalo, pero hindi mo kailangang maging sincero at least. Kailangan mong aminin ang pagkatalo sa paraang duwag. Ginagawa mo rin itong parang limos. Kung hindi kita papatayin, sino ang papatayin ko? Kaya nang magsimula si Liu nagkagulo ang iba. Pinalibutan ng Siyam at sinimulang bugbugin ang tatlong celestial beings. Umalangaw-ngaw sa buong kalawakan ang umaalog-alog na dagandong. Pagkatapos ng pag-atake, lahat ay nagsisikap at umangkop sa banal na kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Bukod dito, ang tatlong dakilang celestial na nilalang ay may mga banal na sandata sa kanilang mga kamay. Siyam hanggang tatlo, pantay-pantay sila. Gayunpaman, hinahasa lang nito ang kutsilyo. Alam ng lahat na hindi pa nila ginagamit ang kanilang buong lakas. Pagkatapos na umangkop ang banal na kapangyarihan sa kanilang mga katawan, oras na para patayin ang tatlong dakilang celestial na nilalang. Makalipas ang 3 minuto, isang alon ng running in ang dumaan. Sabay na huminto ang magkabilang panig. Lahat ay may layunin. Nais ni Yang Yiyo at ng iba pa na putalasin ang kanilang banal na kapangyarihan sa tatlong dakilang celestial na nilalang, at gusto din ng tatlong dakilang celestial na nilalang na subukan ang lakas ni Yang Yiyo at ng iba pang Siyam. Kaya pagkatapos ng pag-ikot na ito, tila nakakasira ng lupa, ngunit talagang walang malaking pagbabago. Pero ngayong tumigil na sila, iba na. Nakuha ng lahat ang gusto nila. Nagsimula ang huling labanan. Nagkatinginan si Yang Yiyo at ang iba pa, at ang banal na kapangyarihan ay natapos na sa pakikibagay, at lahat sila ay may kumpiyansa, ngunit sila ay dumating sa konklusyon na ang banal na kapangyarihan ng tatlong celestial na nilalang ay talagang mas malakas at mas dalisay kaysa sa kanila, at mayroon din silang kalamangan sa mga banal na sandata. Gayunpaman, ang Siyam sa kanila ay natural na hindi masama. Ang enerhiyang ibinigay ni Yang Yiyo sa kanila ay lampas sa imahinasyon. Hayaan ang bawat isa na makamit ang kaharian ng mga Diyos at tao, at ang kanilang pangunawa ay hindi mababa kaysa sa mga Diyos, o kahit na higit pa rito, dahil kung ihahambing sa mga Diyos, ang mga taong ito ay maaaring magsanay ng hakbang-hakbang upang makakuha ng lakas, o baguhin ang kanilang kasanayan at maabot muli ang tuktok. Maging ang mga taong tulad ni Liu Yemei at Yang Xingfu, He Lian, at Hong Yi ay may mga alaala sa kanilang mga nakaraang buhay, at ang kanilang mga panimulang punto, pattern, at kaalaman ay hindi maihahambing sa tatlong Diyos. Kung tungkol sa mga artifact, sa tingin mo wala tayo. Tayong lahat ay matandang fox, paanong wala tayong mga magic tool sa ilalim ng kahon? Ang mga artifact ay hindi lamang sa langit, at mayroong hindi mabilang na mga artifact na nawala sa mas mababang mundo mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Bilang karagdagan, mayroon silang ganap na kalamangan sa mga numero. Ang tatlong Diyos ay nakatakdang lutisin. Tapusin na natin.
Tumingin si Liu Yeme sa tatlong Diyos at malamig na bamantong hininga, at biglang sumabog ang kanyang katawan sa makulay na liwanag, na naging milyon-milyong sanga ng willow. Ang iba ay kumilos din sa sandaling ito. Ang kamay ni Yang Yian ay kumislap ng liwanag, at ang dragon-slaying sword ay nasa kanyang kamay. Sinabi ni Zi pagkatapos na ang kanyang dragon-slaying sword ay isang banal na sandata, at ito ay may pinakamataas na kalidad. Ang dahilan kung bakit hindi nito naisagawa ang kanyang kapangyarihan ay dahil ang kanyang sariling paglilinang ay masyadong mahina. Ngayong nakapasok na siya sa kaharian ng Diyos, subukan natin ang epekto ng dragon-slaying sword na may divine power. Boss! Sa sandaling ay activate niya ang kapangyarihan sa kanyang katawan, ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay ay sumambulat na may 10 kulay ng liwanag, napakaliwanag at nakasisilaw na kahit ang kanyang may-ari ay hindi maimulat ang kanyang mga mata. Cut! Pagkatapos ng mahinang tunog, naglaslas si Yang Yian gamit ang isang espada. Boom! Boom boom! Sabay-sabay na sumiklab ang pambobomba sa 9 na tao. Naging mabangis din ang 3 makalangit na nilalang at halos naging 3 araw. Ang mga aura ng magkabilang panig sa field ay nagparamdam sa mga tao ng palpitations. Pagkatapos ng dagandong, tapos na ang lahat. Matapos mawala ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Wala na. Ang nawala ay ang mga banal na katawan nilang tatlo, at ang mga kaluluwa ay nakatakas. Sa oras na ito, nagsalita si Liu Yeme at tumingin sa pintuan ng langit. Ang pagsimangot ni Yang Yian ay nag-iwan ng ilang dugo kung nasaan ang 3 makalangit na nilalang, ngunit ang 3 makalangit na nilalang ay nawala. Gayunpaman, may isang bagay na sigurado siya, na ang kanyang espada ay libu-libong beses na mas malakas kaysa dati, at pinutol nito ang 3 dakilang celestial na nilalang. Kahit na ang pagsabog ng enerhiya ay masyadong nakakasilaw upang makita, ramdam niya ito mula sa enerhiya ng espada. Ang kanyang espada ang unang dumapo sa 3 celestial na nilalang, at sa wakas ay ganap na winasak ng kapangyarihan ng iba ang katawan ng 3 celestial na nilalang. Isang bitek din ang naiwan sa lupa, na dulot ng lakas ng kanyang espada. Sa oras na ito, alam ni Yang Yian na ang dragon-slaying sword ay gumamit ng kapangyarihan ng isang tunay na artifact, at ito ay talagang hindi isang ordinaryong artifact. Gayunpaman, sinabi ni Liu Yeme na ang katawan lamang ng celestial na nilalang ang pinatay, at ang kaluluwa ay nakatakas, ngunit hindi niya ito nakita o naramdaman. Kasunod ng tingin ni Liu Yeme, tumingin siya sa Heavenly Gate. Totoo nga, tumatakbo ang inscription sa Heavenly Gate, at tila nakatakas nga ang kaluluwa. Posible bang hindi mapatay ang celestial being? Hindi niya maiwasang magtanong. Hindi sila maaaring patayin, ngunit napakahirap na sirain ang katawan sa parehong antas, ngunit ang kaluluwa ng celestial na nilalang at ang kaluluwa ng Diyos ay nalinang sa pinakamataas na antas ng 3 kaharian, na napaka-transcendent at mahirap patayin. Maliban kung ang kaharian ng lakas ay ilang beses na mas mataas kaysa sa kanila, maaari itong ganap na masira. Sabi ni Liu Yeme. Kung gayon, nasa panganib ba tayo? Huwag kang mag-alala, kahit na ang mga kaluluwa ng mga celestial na nilalang ay makapangyarihan, sila ay nasa malaking panganib kung wala ang kanilang mga katawan, at hindi ito magiging ganoon kabilis para humingi ng tulong. Tayo na, papasok tayo sa Heavenly Gate, at kapag nakarating na tayo sa Heavenly Realm, natural na walang celestial beings na humahabol sa atin. Ito ang kasunduan sa pagitan ng ating Assavenly Tribes of the Realm. Kahit na ang Ascending Tribe ay mahina sa Heavenly Realm, hindi ito ganap na walang sinasabi. Tayo na, pumunta muna tayo sa Heavenly Realm, at huwag hintayin na pigilan tayo ng pangalawang alon ng mga celestial na nilalang. Sabi ni Liu Yeme. Oo, pumunta muna tayo sa Heavenly Realm. Tara na. Pagkatapos sabihin iyon, si Liu Yeme ay nanguna at direktang lumakad patungo sa Heavenly Gate, na nagsasabing, maaari kang makapasok ng walang panganib sa pamamagitan ng paghihimok sa iyong banal na kapangyarihan. Bilang wika niya, nawala siya sa Heavenly Gate. Pagkatapos ay isa-isang pumasok sa Heavenly Gate ang lahat. Walang sino man ang hindi nag-usisa at umaasa sa Heavenly Realm. Bagamat si Liu Yeme at ang iba pa ay mga decorador, naaalala lamang nila ang ilang pira-pirasong alaala ng Heavenly Realm sa intermediate level. Sa buhay na ito, madyay gising lamang sila sa pamana ng mga kasanayan, at iba pa. At hindi na sila magkakaroon ng masyadong maraming iba pang mga alaala, kaya't ang lahat ay inaabangan ito. Ito. Nanatili si Yang Yian, at pagkatapos makapasok ang lahat, pumunta siya sa Heavenly Gate, tumingin sa 6 na bitek sa Heavenly Gate, at sinabi sa sarili, kahit ano pa, kailangan nating subukan, basagin ang shell ng pagong dito, at mag-iwan ng daan para sa mga susunod na darating sa Cloud Gate. Nasa kanya na ang ideyang ito sa simula pa lang. Ngayon ay isang magandang panahon upang subukan ito. Itinaas niya ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay at biglang nilaslas sa Heavenly Gate. Sinabi ni Lu Changqiu na itong Heavenly Gate ang core. Hanggat nasira ang Heavenly Gate, natural na mawawala ang blockade ng rooftop dito. Kabanata 2524, ang hula ng anak ng emperador sa malaking kapigatian. Boom! Buong lakas siyang naglaslas, at nagkaroon ng putok. Sa sumunod na segundo, medyo natulala si Yang Yio.
Maaaring patayin ng kanyang espada ang tatlong dakilang celestial na nilalang, ngunit hindi ito nag-iwan ng kahit isang bakas sa Heavenly Gate. Ano ito? Nagmura si Yang Yiyo. Halata na may mga bitek sa buong Heavenly Gate, ngunit ang kanyang espada ay hindi nag-iwan ng kahit isang bakas. Iniisip niyang ganap na sirain ang Heavenly Gate, buksan ang blockade dito, at bigyan ng mga disipulo ng Yunmen Gate sa Immortal Realm ng daan palabas. Napakahirap pala. Hindi ako naniniwala. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, muling sumalakay si Yang Yiyo. Sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple para sumanib sa Dragon Slaying Sword. Boom! Isa pang espadang nanginginig sa lupa. Siya! Tiningnan ito ng may pag-asa. Ang resulta ay pareho pa rin. Doon ay walang bakas na natitira. Iniisip pa rin niya na ang isang espada na gumagamit ng kapangyarihan ng Chenkun Po Temple ay magkakaroon ng kaunting bitik. Ang resulta ay eksaktong pareho. Sa paghusga mula dito, kahit na ang kanyang kapangyarihan ay 10 beses na mas malakas, malamang na wala siyang magagawa sa Heavenly Gate. Anong nangyayari? Bakit nakakagawa ang master ng 6 na bitek, ngunit hindi ko magawa? Medyo nadismaya si Yang Yian. Ngunit nakahinga siya ng maluwag matapos itong isipin. Ang Panginoon ay palaging ang Panginoon, at hindi niya maihahambing sa kanya. Bilang karagdagan, dahil ang pintuang ito ng langit ay itinatag ng mga katutubong nilalang ng langit, ito ay dapat na itinatag ng isang napakataas na antas na makapangyarihang nilalang sa mga katutubong nilalang ng langit. Siya, si Yang Yian, ay isa lamang pangunahing celestial na nilalang ngayon, kaya normal na hindi niya ito matitinag. Kalimutan mo na. Tayo na, bumalik kapag mayroon na tayong mas mataas na antas ng paglilinang, at balang araw ay magagawa nating sirain itong tarangkahan ng langit. Tumalon si Yang Yian at lumipad patungo sa gate ng langit. Handa siyang sumuko pansamantala. Bagamat hindi niya ito sinira, nagsikap siya pagkatapos ng lahat. Sa isang iglap, nakarating siya sa harap ng gate ng langit. Nang siya ay sumisid na, si Yang Yian ay huminto sa hindi malamang dahilan, at pagkatapos ay bigla siyang naisip ng isang problema. Pagkatapos ng lahat, ang pintuang ito ng langit ay itinayo ng malakas na enerhiya, kaya't ito ay naging isang pormasayo na kumalat at sumasakop sa isang lugar na 900 milya, na pinuputol ang daan para makapasok ang mga umakyat sa langit. Sa pag-iisip ng enerhiya, naisip ko ang isa pang paggana ng Chenkun Pot na lumalaban sa langit ang paglunok. Ang Chenkun Pot ay maaari pang ang lamunin ang God Cemetery, kaya nitong lalamunan ang enerhiya nitong Tianmen. Alam mo, ang God Cemetery ay ang kayamanan ng Diyos Panginoon. Siyempre, bagamat hindi niya alam kung anong antas ang Diyos na Panginoon, tiyak na napakalakas nito, kung hindi, paanong may kilin at baka na nagbabantay dito. Kung gayon ang iyong Tianmen ay higit sa lahat ay gawain ng Diyos na Panginoon, tama ba? Bukod dito, may mga bitik. Maaari ko bang subukang i-activate ang Chenkun Pot para lamunin ito? Sa pag-iisip nito, tumigil si Yang Yiyo, at nasa sabik ang kanyang puso. Gusto niyang subukan ito. Paano kung magtagumpay ito? Pagkatapos ay subukan natin ito. Iniunat ni Yang Yiyo ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang Tianmen. Sa sandaling ito, nararamdaman niya na mayroong isang napakalaking at walang kapantay na banal na kapangyarihan sa Tianmen na ito, ngunit ito ay tila medyo hindi matatag. Enerhiya talaga yan, Chenkun Pot, ikaw na ang susunod, huwag mo akong pababayaan. Pagkatapos ay ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at i-activate ang Chenkun Pot sa isang iglap. Om! Ang pattern ng Chenkun Pot sa kanyang kaliwang braso ay kumikinang na may gininto ang liwanag, at sumabog ang init. Isang dagandong ang tumunog. Ang Chenkun Pot ay tumatakbo. Lunok. Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang eksenang nagpasindak kay Yang Yian. Bitek. Ang napakalaking, balanseng, Tianmen na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang hampasin ang dalawang espada nang hindi nag-iiwan ng kahit isang kaluskos, ay gumawa ng kaluskos. Parang basag ng salamin. Ang Chenkun Pot ay nilamon at pinaandar, at ang epekto ay kaagad. Ang Tianmen sa paningin ay nagsimulang maglaho tulad ng disyerto. Ang buong 900 li space ay nagbago ng kulay, at ang kaguluhan sa labas ng naharang na espasyo ay gamulong at nagsimulang umatras tulad ng fog na nagniningning sa araw. Isang eksenang tunay na nagpabago sa mundo ang itinanghal sa isip ni Yang Yian. Ang kaguluhan ng lupain sa paligid ng 900 li space ay nawala, ang malaking rooftop ay unti-unting naging buhangin at nawala, at ang tila salamin na Tianmen ay nawala. Pagkatapos lamang ng 10 paghinga, nawala ang lahat. Lumitaw ang isang mas malawak na mundo. Si Yang Yian ay nasuspine sa kalangitan sa sandaling ito. Mas malayo pa ang kanyang natano at nakita niya na pagkatapos na umatras ang kaguluhan, mas maraming malalawak na bundok at ilog ang lumitaw. Maging ang langit ay lumiwanag. Ang araw na nakabitin sa kalangitan ay tila mas malayo, ngunit ramdam ni Yang Yiyo ang init at ang malakas na kapangyarihan ng araw, na nagpasindak sa mga tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang mga bundok, ilog, damo, at ilog sa lupa ay tila may buhay sa sandaling ito, sinaunang at mabigat, mga pagbabago at puno ng kamahalan. Ang isang pakiramdam ng pagkamangha ay lumitaw sa kanyang puso ng walang dahilan, isang tunay na pagkamangha na pumasok ng malalim sa kaluluwa.
Sinbek sa lahat ng nasa pagitan ng langit at lupa. Nagtagumpay si Yang Yiyo. Mula ngayon, nawala ang blockade sa pagitan ng langit at mundo ng diwata, at ang daan ng langit ay pinag-isa. Sa hinaharap, ang mga nilalang sa mundo ng mga diwata ay direktang aakyat sa langit o sa mundo ng mga Diyos. Sa oras na iyon, sila ay direktang magiging mga Diyos sa pamamagitan ng kaliwanagan, at ang daan patungo sa langit ay aalisin. Siyempre, ang pagiging isang Diyos na walang kaliwanagan ay nakasalalay sa personal na pagkakataon. Marahil ay hindi siya kailanman magiging isang Diyos, o marahil ay aakyat siya upang maging isang Diyos ng direkta pagkatapos ng kaliwanagan. Anyway, alam niyang simula ngayon, tumatakbo na talaga ang daan ng langit. Ang daan ng langit ay walang awa at walang pag-iimbot. Ito ay patas. Naglaho ang lahat sa daan patungo sa langit. Siya ay nasuspine sa gitna ng hangin, at sa ibaba niya ay isang malaking bundok na iba sa iba pang hanay ng bundok, na nagniningning ng maliwanag sa libu-libong milya. Masyadong malaki ang bundok na ito. Ang mga kulay ay mayaman at sagrado. Nang tingnan niya ito, bumungad sa kanya ang liwanag, at sa isang iglap, isang mensahe ang lumitaw sa isip ni Yang Yiu Mountain. Sa tapat ng bundok ay tila may buhay at nagpadala sa kanya ng mensahe. Tinawag itong Wudao Mountain, na umaabot ng 108,000 milya sa lahat ng direksyon. Ito ay ang sagradong bundok kung saan lumitaw ang lahat ng umaakyat mula sa mababang kaharian. Ang mga naging Diyos sa immortal na mundo sa hinaharap ay lilito sa Wudao Mountain na ito at tatanggap ng binyag ng banal na liwanag. Sa sandaling ito, si Yang Yiu ay naligo sa banal na liwanag ng Wudao Mountain, at ang kanyang katawan ay bininyagan ng banal na liwanag. Ito ay katulad noong siya ay umakyat mula sa mundo ng paglilinang patungo sa immortal na pool ng pag-akyat sa mundo, at magkakaroon din ng binyag. Kahit na ang nakaraang Rupo Shen Realm ay nagbago din, at ang mana ay umunlad sa isang mas mataas na antas, ang katawan ay hindi gaanong nagbago. Sa sandaling ito, naligo sa liwanag ng banal na liwanag ng Wudao Mountain, ang kanyang katawan ay nagsimulang lumakas ng hindi kailanman. Kitang-kita niya na ang bawat pulgada ng kanyang balat ay kapansin-pansing nagbabago mula sa loob palabas. Ito ang katawan ng isang tunay na Diyos. Si Yang Yiu ay nahuhulog sa kagandahang ito, at ang kanyang isip ay nakatanggap din ng ilang impormasyong ipinadala ng banal na bundok. Natanggap niya ang pangunahing paraan at iba pa na dapat magkaroon ng isang Diyos. Nakatingin sa gilid ng kanyang mata, ang iba ay nasa hindi kalayuan, naliligo sa banal na liwanag, at tila lahat ay tumatanggap ng binyag ng banal na liwanag. Kanina lang, noong ginamit ni Yang Yiu ang Chen Kun Pot para lumamon, sa sandaling nawala ang gate ng langit. Sa isang tiyak na makulay na mapalad na ulap sa langit, sa isang lugar na may maningning na banal na liwanag, sa isang napakagandang bulwagan na halos sumanib sa mundo. Isang higanteng humigit kumulang 100 talampakan ang taas na nakaharap sa banal na liwanag. Sa mapalad na ulap, ang isang tao na nakaupo, nakahiga o nagsisinungaling, o kurot ng isang spell o may hawak na isang banal na kayamanan, ay matatagpuan sa buong malaki at malawak na bulwagan. Ang bulwagan na ito ay halos isang mundo. Naririto ang lahat ng uri ng mga higanti na may iba't ibang anyo, matanda at bata, lalaki at babae, sa anyo ng tao, anyo ng hayop, damo, puno, bundok at bato. Ito ay talagang isang mundo kung saan umiiral ang lahat ng uri ng kakaibang nilalang. At may mga malalaki at maliliit, na umaabot paitaas na parang hagdan. Kung mas mataas ang lugar, mas malaki ang mga nilalang. Nahahati ito sa 33 layers. At kapag mas mataas ka, mas kakaunti ang mga nilalang. Ang pinakamataas na ika-33 na layer ay makatarungan, halos nasa itaas ng mga ulap, ngunit ito ay isang trono na nabuo sa pamamagitan ng banal na liwanag at ambon, halos 1,000 talampakan ang taas, at ang mukha nito ay hindi makikita sa lahat. Biglang, ang mukha ng pinakamataas na nilalang na nakaupo sa ika-33 palapag ay biglang gamulong kasama ng mga ulap at ambon, at isang malakas na dagandong ang tumunog, at ang kidlat ay bumaril ng 10,000 milya ang layo. Nayanig ng kulog ang buong langit. Isang pares ng higanteng mga mata ang bumungad sa ambon ng ika-33 palapag, nagbabadya. Para bang ang buong mundo ay nagsasalita, ang pintuan ng langit ay nasira. Isang buong panahon ang lumipas. 10 milyong taon pagkatapos ng huling walang katapusang makalangit na kapahamakan ng demonyo, ang hula ay natupad. Ang kaapo-apuhan mo ba? Ang langit ba ay nangangahulugan na ito ay pumasok sa susunod na walang katapusang kapahamakan? Hindi, talagang hindi. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Nabigo kang sumanib sa tao, bakit hindi ka sumuko? Sa sandaling magsimula ang boses na ito, ang buong 33 palapag na Xiandian Hall, 10,000 nilalang ay nagising, sumisigaw, ang emperador ay pinakamataas. Ang pangungusap na ito lamang ang nagpahayag ng pagkamangha. Nasira ang tarangkahan ng pag-akyat, ipadala ang mga Diyos upang hulihin ang umakyat na Samaire sa tarangkahan ng langit, direktang utos ng mataas at makapangyarihang emperador. Biglang, sa ika-32 palapag, 2 makapangyarihang nilalang ang nagsalita, ang isa sa kaliwa ay nagsabi, ang lahi ng angkan ng Diyos ng emperador, paano kung may mga hadlang? Sabihin mo sa kanila na ang anak ng malaking kapahamakan ay dapat mamatay, kung hindi ay magkakaroon ng pintuan ng kamatayan para sa pag-akyat.
Huminto ang Emperor at nagsabi, Koy, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaganhawahan ng langit at ng celestial na lahi. Dapat kang personal na lumapit at hayaan ang anak ng malaking kalamidad na masira kapwa pisikal at espiritual. Koy, sundin mo ang utos ng Emperador. Pumunta ka. Sa sandaling matapos siyang magsalita, pumikit ang malalaking mata ng Emperor, at sa susunod na sandali ay nawala siya. Kabanata 2525 Space God King. Wudao Mountain, natural na hindi alam ni Yang Yiyu na pagkatapos niyang wasakin ang Ascension Gate, napansin siya ng matataas na antas ng mga kaharian ng langit, at direktang naging anak ng isang malaking kalamidad, at gusto siyang patayin. Sa sandaling ito, binuksan ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Nakumpleto niya ang bautismo ng banal na liwanag at naging isang Diyos. Siyempre, ang hakbang na ito ay dapat makumplito kapag ang immortal na mundo ay umakyat sa banal na mundo. Sa kasamaang palad, ang daan mula sa immortal na mundo patungo sa banal na mundo ay naharang, kaya nakumpleto lamang nila ang pagbibinyag ng pagiging isang Diyos pagkatapos nilang makarating sa banal na mundo. Siyempre, hindi pa tapos ngayon. Sa wakas, nagtagumpay ito. Napatingin siya sa iba. Ang lahat ay tila nalubog sa bautismo ng banal na liwanag, kaya handa silang maghintay. Sa sandaling ito, biglang tumibok ng malakas ang puso ni Yang Yiyu, at isang hindi pa nagagawang palpitation ang lumitaw sa kanyang puso. Hindi pa niya naramdaman ang ganito. Pakiramdam niya ay bumalot sa kanya ang hininga ng kamatayan. Siya, biglang tumingala sa langit. Wow, isang malaking palad ang nakatikip sa langit at ang araw ay nahulog mula sa langit at direktang lumapit sa kanya. Tumindig ang balahibo ni Yang Yiyu na ito, at gusto niyang tumakas, ngunit nalaman niyang hindi siya makagalaw. Anong nangyayari? Nagulat si Yang Yiyu. Sino ang taong ito? Ito ay para patayin siya. Naramdaman na lang niya ang fairyland. Maaaring ang mga tao sa likod ng tatlong celestial na nilalang na pinatay nila noon ay dumating upang maghiganti. Hindi naman di ba? Hindi ba't sinabi ni Liu Yeme na hanggat nakapasok sila sa langit, magiging maayos sila at walang magdudulot ng gulo? Bukod dito, ang pagpatay sa mga celestial na nilalang sa rooftop ay hindi mahalaga kung sila ay nabuhay o namatay, at hindi na kailangan ang paghihiganti. Ngunit ano ang nangyayari sa higanteng kamay na ito na bumababa mula sa langit? Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya makagalaw. Masyadong malakas ang pressure na dala nitong dambuhalang kamay. Talagang wala ito sa antas ng isang celestial na nilalang. Ito ay dapat na isang Diyos, tama ba? Mamamatay na ba siya pagkatapos na maging isang Diyos? Umiyak si Yang Yiyu sa kanyang puso. Sa sandaling ito, hindi siya makagawa ng tunog kahit na gumawa siya ng isa. Ang nakakatakot pa ay may nakita siyang problema. Ang mga tao sa ibaba, si He Lian, ay nakaupo pa ring nakakrus at nakalubog sa binyag ng banal na liwanag. Tila hindi nila napansin ang higanteng kamay na bumaba mula sa langit, at hindi sila nag-react. Ito talaga. Alam ni Yang Yiyu na ang higanteng kamay na ito ay pinupuntirya lamang siya. At biglang naalala ni Yang Yian na marahil ay hindi dahil sa pagpatay sa tatlong celestial na nilalang, ngunit marahil ay sinira niya ang pintuang daan ng langit, at ang dahilan lamang na ito ang makapagpaliwanag nito. Maaari nitong magalit ang mga celestial na nilalang. Napakawalan Gia nilang pumatay sa kanya, isang munting celestial na nilalang na nakamit lang ang kaharian ng isang celestial na nilalang. Siya. Nakaramdam ng sobrang sama ng loob, ngunit walang pagpipilian si Yang Yian. Ang dambuhalang kamay na ito ay napakalakas kaya nawalan siya ng pag-asa. Ito ba ay isang mataas na antas na malakas na tao sa celestial realm? Umiyak si Yang Yian sa kanyang puso, at naramdaman din niya ang kapangyarihan ng celestial realm. Tapos na ba? Nag-hysterical si Yang Yian. Nang makita niya ang higanteng kamay na umabot ng 3 metro sa itaas ng kanyang ulo, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Walang katapusang sama ng loob ang naiwan sa kanyang puso, dahil marami pa siyang dapat gawin. Hindi ito nakita ng matanda, at hindi ito nakita ni Liu Lingling. Boss! Ngunit sa sandaling ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata, bigla siyang nakarinig ng umuugong na dagandong, at naramdaman niyang tila nanginginig muli ang buong mundo. Napakaliit, ngunit tila niyayanig ang lupa. Pagkatapos ay naramdaman niyang nanikip ang buong katawan niya, na parabang pinalilibutan siya ng kung anong malakas na puwersa. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pag-ikot ng mundo, at naramdaman ang hindi pa nagagawang puwersa ng kalawakan. Nang marinig niya ang isang dumadagandong na boses sa kanyang mga tainga, sinabi niya, Space God King, nang ahas kang makialam sa utos ng Emperor, hinahanap mo ba ang kamatayan? Hehe, ang Emperor ay ang Emperor ng iyong Tianren clan, ako ay mula sa Ascending clan, ano ang magagawa mo kung hindi ko ito makilala? Ikaw na ang kanang Tianren, may kahihiyan ka pa ba? Inatake mo talaga ang isang maliit na lalaki na naging Diyos, at ito ay isang mataas na antas ng Diyos na direktang umatake. Ba, kayong mga bastard ay talagang walang hiya. Matapang. Ang tito mo, ayoko nang makipaglaro sa iyo, Palm, halika at humabol ka kung may lakas ka ng loob. Okay, maghintay ka, tiyak na pupunta si Lord Kuetian Fashion sa iyong Northern God Realm, at pagkatapos ay makikita mo kung paano ka mamatay. Natatakot ako, hahaha.
Ang pag-uusap ng dalawang tao sa langit ay umabot sa pandinig ni Yang Yio. Malinaw na may nagligtas sa kanya mula sa Ascendant Clan na tinatawag na Space God King, habang ang Celestial Clan ay nagmumura sa galit, at parang sinalakay siya ng 10 mataas na antas na Celestial Gods. Gayunpaman, kahit na walang makita si Yang Yian, masasabi niyang dapat mayroong 3 tao, ang umatake sa kanya ay isang Celestial God, at ang nagligtas sa kanya ay ang Space God King, at ang nakikipag-usap sa Space God King ay halatang nasa parehong level. Anyway, alam ni Yang Yian na siya ay naligtas, at isang mabigat na bato sa kanyang puso ang ibinaba. Sa itaas ng Wudao Mountain, ang higanteng kamay ay nawala, at isang space vortex ang nawala. Si Helian at ang iba pa sa bundok ay nakalubog pa rin sa binyag ng banal na liwanag, at tila hindi napansin ang nangyari. Bumalik sa kalmado ang lahat. Gayunpaman, sa mga ulap sa itaas ng bundok Wudao, isang Diyos ang tumingin ng ayaw sa hilaga. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang binata sa tabi ng Diyos na may pilak na liwanag na kumikislap. Nagmamadaling lumuhad ang Diyos, pagbati, Panginoong apoy na Diyos, ang iyong nasasakupan ay walang kakayahan. Bumangon ka, hindi mo kasalanan. Hindi ko inaasahan na ang mga tao sa Northern God Realm ay napansin at naghanda, at nagpadala ng Lord of Space God. Not to mention you, wala akong magagawa tungkol sa Lord of Space God. Salamat sa iyong pangunawa, Panginoong apoy na Diyos, paano namin haharapin ang mga langgam sa ibaba? Tanong ng Diyos. Sinulyapan ng Fire God King ang 8 tao kabilang si Helian sa ibaba, at dahan-daang nagsabi, huwag mo itong pansinin. Ang kasunduan sa pagitan ng Hilaga at Timog ay nahanggat ang mga umaakyat mula sa ibabang kaharian ay nakarating sa langit, hindi sila makagalaw, kung hindi, ito ay magsisimula ng digmaan sa pagitan ng celestial na lahi at ng mga umakyat, na hindi natin, ang celestial na lahi. Kaya hindi mo na kailangang bigyang pansin ang ilang mga langgam sa ibaba. Ang tanging bagay ay ang bata na sumisira sa Skygate ay ang taong nasa Propecia, at siya ang taong personal na inutusan ng emperador na patayin. Natural na naiintindihan ng mga Ascender kung ano ang nangyayari, at wala silang sasabihin kahit na kumilos tayo. Ngunit maaari lamang itong maging isang tao na higit sa isang pangunahing kaharian na mas mataas kaysa sa batang iyon ay, mga Diyos na may mataas na antas na tulad mo. Ngunit hindi ko inaasahan na ang Space God King ay personal na kikilos sa pagkakataong ito. Ang bagay na ito ay lumampas sa saklaw ng aking mga tungkulin at kailangang iulat kay Lord Kuetian Fashen. Nakita mo ba ang hitsura ng bata? Sa wakas, tinanong ng Fire God King ang mga Diyos. Sinabi ng Diyos ng langit, nakita ko na. Kinuha ko rin ang kanyang impormasyon mula sa Wudao Mountain. Ang Panginoon ng Yunmen sa mundo ng mga engkanto, Yang Yian. Let's go. Sundan mo ako sa 33 Heavens Palace para ipaghiganti ang buhay ko. Pagkatapos sabihin iyon, nawala ang hari ng apoy na Diyos kasama ang Diyos ng langit. Hindi siya hinabol ng Fire God King dahil alam niyang hindi niya mahanap ang Space God King. Ang Diyos na hari ng aking kapangyarihan sa kalawakan, maliban kung ang Emperor ng langit na Diyos ay kumilos, kung hindi, ang antas ng hari ay hindi maiisip na makahabol. Naramdaman ni Yang Yian na binalot siya ng makulay na kakon ng napakalakas na mana, na may walang katulad na aura sa espasyo. Hindi siya pamilyar sa aura ng kalawakan, at kahit na pamilyar dito, ngunit ang naramdaman niya sa sandaling ito ay isang napakadalisay na kapangyarihan sa kalawakan, na ganap na naiiba sa kapangyarihan ng kalawakan ng mundo ng diwata. Alam niya na siya ay naligtas at dapat ay nasa isang uri ng space channel sa sandaling ito. Nararamdaman niya ito. Dapat dinadala siya ng kabilang partido. Hindi mahalaga kung saan siya pumunta, gayunpaman, siya ay naligtas. Ang tanging pinagsisisihan ay wala siyang oras para sabihin sa kanyang anak na sina Yang Xingfu at Helian. Katulad nito, nanatili si Yang Yian sa kakon na ito na nakabalot sa kapangyarihan ng kalawakan. Pakiramdam ko ay matagal na ang lumipas, ngunit parang saglit lang. Sa wakas, biglang lumiwanag ang kanyang paningin at tumigil. Medyo nakakasilaw ang liwanag. Nag-adjust siya saglit at sa wakas ay nakita niya ito. Ngunit isang mukha ang lumitaw sa kanyang paningin sa unang pagkakataon. Walang malay, napabulala si Yang Yian, Ghost. Napakasungit ng batang lalaki, di ba? Niligtas lang kita, tapos ganito ka. Seryoso ba yun? Ang hindi nasisiyahang multo, hindi ba dapat sabihing isang tao, ay puno ng sama ng loob kay Yang Yian? Ahem, salamat sa pagligtas mo sa akin, Senyor. This is my instinctive reaction. Nasaktan kita, humihingi ako ng tawad sa iyo. Awkward na yumuko si Yang Yian. Sa totoo lang, hindi siya masisisi, dahil nakita niyang medyo nakakatakot ang mukha na ito, namumutla hanggang sa hindi makatao, at nakasuot ng puti. Ang kanyang buhok ay puti tulad niya, ngunit mas maputi kaysa sa kanyang puting buhok. Sa unang tingin, medyo nakakatakot. Kaya lang ay hindi na ilabas ang kanyang dila, kung hindi ay magbibihis siya tulad ni Bai Wuchang. Matapos mapagtanto ang nangyayari, napagtanto niyang ito pala ang malamultong taong nasa harapan niya ang nagligtas sa kanya. Masungit nga siya sa sinabi niya kaya mabilis siyang humingi ng tawad. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.
Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat!